If there is one thing in life na hindi ko iaasa sa ibang tao, if there is one thing in life na hindi ko i-delay at hindi ko isusugal, ito ay ang aking kaligtasan. I'm talking about eternal security. You see, kadalasan, out of good intention, meron tayo mga bagay-bagay na ginagawa at ang masama dito, it doesn't necessarily yield good fruits. In fact, minsan nagkakaroon ng misconception. Minsan naguguluhan ng tao. What do I mean by that? We have a tendency to delay. Pag ang isang tao buhay pa, hindi tayo nag-share ng gospel sa kanila. Hinahayaan lang natin, no? Total, bata pa naman, matibay pa naman, may oras pa siya. So, instead of sharing the gospel with the person while he is still alive, ang gagawin natin is papasyam ko na lang siya kapag patay na siya. O di kaya, pang 40 na lang, no? Yun na lang ang gagawin ko para sa kanya. But here's the thing, do you really want to gamble the eternal security of your loved ones? Do you really want to gamble your own personal security? Ito yung nakikita ko no? Marami sa mga tao hindi susunod sa Panginoon pero iaasa nila sa kanilang mga kamag-anak, no, na ipagdasal na lang sila. The thing that you need to understand about the gospel is that it is a personal choice. Ang magandang balita ay kailangan i-accept ng isang tao personally. No, it's like an agreement. You have to sign personally dun sa agreement. You need to give your allegiance, no? Kailangan bukas sa kalooban mo ang pagtanggap kay Kristo. Hindi yung pwedeng yung parang napilitan ka lang, hindi pwede yung parang iaasa mo sa ibang tao, yun sila na lang ang makikipag-usap sa Diyos, no, na tanggapin ka sa kaharian ng Diyos kapag namatay ka na. No. You have to make that personal decision. That is not something that I will gamble with. That is not something na iaasa ko sa ibang tao. No, if you really are concerned for your eternal salvation, no, take the responsibility yourself. Huwag mo iasa sa ibang tao because you will be held liable for your personal choices. Hindi mo pwedeng sabihin, bakit hindi ginawa sa akin nito, ni ganun, ni pastor, na mama ko, papa ko, o di kaya yung aking mga mahal sa buhay. No, at the end of the day, it's between you and God, whether you accepted His terms and conditions. And with that, God bless.